Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. Ngayon ang pag-uusapan natin ang panganib na dala ng padugo na ritual. O sa iba, tinatawag nila itong blood magic. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated sa ating mga future topics. Huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. May isang client kasi ako na matagal ko na itong suki with regards to mga amulets. And then, meron siyang restaurant. So, hindi ko na lang papangalanan for privacy. Tapos, nagpa-feng shui daw siya sa isang albularyo. So, doon ako medyo naalibadbaran kasi hindi naman feng shui expert ng isang albularyo. So, meron na naman sigurong nagpapanggap na feng shui expert na isang albularyo para magkapera. Ito yung sabi ng client ko. Sa tingin ko nga po kasi base sa mga nasasabi niya, nakikiayon na lang din po ako. Pinaduguan pa nga niya ng kambing para isarado daw po at hindi pasukin ng mga inggit sa amin. So hindi po pang selyo ng inggit yung blood ritual. So ito yung nangyari mga migs. Para daw hindi na lapitan ng mga masasamang espiritu, mga elemento ang kanyang location, nagpadugo daw sila. Pinalibutan ng dugo yung kanyang establishment sa kanyang negosyo. Ang nangyari mga migs, mas lumala tuloy yung paramdam. Meron ng babaeng nakagown ng itim na nagpapakita sa kanyang mga staffs. So hindi na maganda. Alam niyo kasi mga migs, yung padugo na yan, wala akong narinig sa feng shui, correct me if I'm wrong, wala akong narinig sa feng shui na nagpapadugo sila. Mas nagsusunog pa sila ng mga papel, yung mga pera-pera na papel, sinusunog nila. Kasi binabayaran nila yung mga elemento, binabribe nila. Pero yung mga padugo na yan, I doubt Kalokohan na naman yan. Alam niyo kasi itong LNK, nagagaya lang yan sa Katoliko. Kasi bago dumating yung mga Kastila, wala namang idea ang mga Pilipino with regards to Holy Trinity, kay Jesus. Mga babaylan naman dito sa Pilipinas at wala silang idea about Latin. Ang nagdala ng Latin dito, yung mga Kastila na. Yung mga mananakop. Kaso lang, itong mga Pinoy kasi, ang dami nagmamarunong. Tapos hindi nila naiintindihan yung mga dasal nila na Latin. Hindi nila kayang i-explain. Pag tinanong mo anong mga kahulugan ng bawat salita, nagagalit. Iniiba yung usapan. Kaya ito na naman, nanggagaya na naman sila sa blood magic. So, nanggagaya sila sa Katoliko. At ang Katoliko kasi mayroong konsepto ng dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo po, yan po yung dinadasal ng mga exorcist. So, para i-cleanse yung mga deliverance minister, yung mga exorcist priest, at para i-cleanse yung nasa palibot. So they claim the blood of Jesus Christ in the atmosphere. Dinadasal yan. Hindi yan ginagaya. Kasi pag ginagaya mo, nagpapadugo ka na manok, baboy, kanding, o ano pang mga hayop na ipapadugo mo, it means hindi na yan si Kristo. Paano naging si Kristo yung hayop? So it means alay na yun. Pag nagpapadugo ka gamit ang dugo ng mga hayop, alay na yon sa elemento. Kasi kung ang mga Kristiyano may konsepto ng dugo ni Kristo bilang paniniwala nila, so itong sa kaliwa din meron silang konsepto ng padugo. Ginagaya nila ang blood of Christ, sanguis Christi. Minsan po nakakatulong ito. Lalong-lalo na pag nakipagsundo ka or nakipag-peace ka, nakipagkapayapaan ka sa mga elemento. So sa isang puno, hindi sa lahat ng senaryo For example, ganito, may isang puno, may taong nakabali ng sanga doon, tapos may nakatira doon na isang jinn, isang elemento. So mag-aalay ka ng dugo bilang peace offering. Kakatay ka ng hayop, sasaboy mo yung dugo bilang peace offering. Pero hindi yan ginagawa sa mga bahay. Kasi pag sa bahay mo yan ginawa, o di kaya sa mga restaurant, sa mga tindahan,
Ibig sabihin nun, nag-iimbita ka ng mga elemento. So, anong nangyari sa restaurant ni sir? So, meron ng black lady. It's because, dahil yun sa padugo, they are inviting low vibration entities. Hindi ko sinasabi na lahat ng albularyo ganito ha. May mga maaalam talaga na albularyo at kadalasan sa kanila wala sa social media, wala sa Facebook, wala sa TikTok, wala sa YouTube. Hindi yun nagprepresenta ng kanilang kaalaman. Patago yun, sikreto. At ang mga kamag-anak lang nila nakakaalam. Kasi may experience ako dyan, may isang tao na isang kafgu na madalas yung nakikipaggirahan doon sa Pikit, Cotabato. So meron silang grupo ng mga antingero na mayroon silang taguliwas sa bala. So mga Kristiyano yun sila. So meron silang blessor na matanda. Hindi basta-basta nagpipresenta. Kailangan mo pang maghanap ng kasamahan nila na pagkakatiwalaan ka at ihaharap ka doon sa matandang blessor. At kapag hindi ka nagugustuhan, alis ka. Hindi tulad ng iba na pupurihin mo lang, ang galing mo talaga maestro, ang galing mo commander. So tuturuan ka na, bigyan ka na ng aklat, tapos bibilhin mo yung aklat, may pera na. Hindi sila ganun, hindi nabibili ng pera yung mga legit talaga na yung pangdigma talaga. Ganun yun mga migs. Yun yung totoong konsepto. Hindi yan nakikita sa YouTube. Yung mga tao nga yun sarili nilang pinapabaril nila. Hindi yung tulad ng iba na medalyon yung pinapabaril. Hindi naman baliw yung hitman na yung medalyon mo ang titirahin nila. Siyempre yung ulo mo yung babarilin nila. Kalokohan yan. Ipabaril daw yung leklay. Isuot nyo yung mga sinasabi nyong mga anting-anting nyo tapos kayo ang magpabaril. Kasi kami, wala kaming claim na ganyan na pang physical kuno. It's because ang paniniwala namin, ang mga leklay at iba pang amulet ay pang spiritual lang. Kung physical na labanan, gumamit ka rin ng physical na panangga. Ang tulong na lang ng mga amulet doon ay iliwas ka sa kapahamakan. So balik tayo sa padugo mga migs. Pangalawa na to mga migs. Meron ng isa dati na nagpadugo din. So anong nangyari doon? Lahat ng miyembro ng pamilya nila sinapian. Kasi hindi talaga pwede yung padugo pag wala kang alam. Ang padugo, inaalay mo lang yan kung saan nakatira yung mga elemento. Hindi yan dinadala doon sa bahay o di kaya sa tindahan. Doon ka magpapadugo. Mali yan. Kabubuhan yan. Kaya ayun. Katakot-takot na naman na exorcism prayer na gagawin nila doon. Except na lang kung ano yung paniniwala na sir. Kung isa ba siyang Buddhist o siguro Buddhist siya kasi feng shui expert yung hinahanap niya Kaso lang na goyo siya. Yung pangatlo is kung Kristiyano siya o di kaya Katoliko siya, hindi sa mga exorcist na pari dapat. Totoo ang padugo, blood magic. Pero dapat nasa tamang lugar. Hindi ka pwedeng magpadugo na lang basta-basta. So isang loko-loko na albularyo na naman yung nakapahamak ng tao. So I hope nakuha niyong mga point mga migs at wag na wag kayong mag-practice ng ganyang mga rituals o di kaya magpagawa ng ganyang mga rituals kung hindi nyo alam o kung walang alam o kung wala sa lugar yung gaganap ng ritual. So yun na po. Kita-kits until next topic.